ganap ng siksa. Nasaan na ba ang mga anak ko? Oh, mga anak ko, nasaan na ba kayo? Huwag maghintayin ang iyong ina. Sa oras-oras ako'y nagdurusa. Samahan niyo ako. Sumama kayo sa akin. Ngayon, ang araw ng mga patay. Magdasal tayo. Magdasal natin ang aking mga anak. Sino ako? Ako, si Sisa. Naalala ko pa nung unang gabi, nakahain na ang pagkain inihanda ko sa aking mga anak. Ngunit biglang dumating si Pedro. Oh, Pedro! Ang malalaki mong palad na imbes na humaplos ay naging labasan ng galit mong nagyayapos. Baka sa aking katawan, ang mga sugat at pasahan na galing mismo sa aking asawa na sa pera'y nagpakasasa. Pagsusugal at pagsasabong ang inaatupag niya. Imbes na alagaan ang binuo naming pamilya. Ngunit Pedro, ikaw ang aking bathala at ako yung alipin lamang. Wala akong nararapat na gawin kundi ang pagsilbihan ka. Halos mawala ako sa katinuan nang si Basilio yung muwing duguan. Hindi niya kasama si Crispin na lalong nagpasidhi sa nag-aalala kong damdamin. Ano bang nangyayari sa dalawang anghel ko? Bakit binabangungot si Basilio at hindi pa nakakauwi ang Crispin ko? Kaya kinabukasan, dali-dali ako bumisita sa kumbento at doon nagtanong tungkol kay Crispin. Ngunit ano ba ang sinasabi nila? Ang aking Crispin? Kawatan? Si Basilio? Kriminal? Hindi po yan totoo. Wala po kaming ari-arian o kahit anumang ginto na may pagmamalaki, ngunit hindi magnanakaw ang mga anak ko. Kahit gutom, sanay kami sa gutom. Itataya ako sa kapuspalad kong buhay. Mahirap kami, ngunit hindi kami magnanakaw. 7 taong gulang lamang si Crispin at 10 taong gulang ang aking panganay. Mga wala kayong awa. Kay babata ng mga anak ko, ngunit inyong inalipusta at pinatay. Crispin, nasan ka na ba? Basilio, ikaw ba yan? Hindi! Hindi ikaw ang anak ko! Crispin! Naririnig niyo ba yung kampanaryo? Naririnig niyo ba? Naririnig niyo ba? Nakikilala niyo ba kung sino yun? Si Crispin yun! Ang bunso kong anak. Nakikita niyo ba yung ilaw sa kumbento? Nakikita niyo ba? Nakikita niyo ba? Nakikilala niyo ba kung sino yun? Si Basilio yun! Ang panganay kong anak. Ngunit ngayon, hindi ko na sila nakikita. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Hindi niyo kung kailanman maiintindihan dahil hindi niyo naranasan ng minsang mawalan ng dalawa niyong anghel na sakay murang isipan. Kaya hamakin niyo ako, saktan o pagtawanan. Baliwala ang lahat dahil ang sakit at kirot dito ay hindi niyo na mapapantayan. Mga anak ko, nasa na ba kayo? Huwag niyong iwan yung nanay. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Ako si Sisa. Inilalarawan bilang mapagmahal at maganda. Isang simple, dukha, ngunit malinis ang kaluluwa sa lamin ako ng Pilipinong ina na kahit mapag-aruga at masunurin sa asawa sa kapuhan, ako pa rin ay naging biktima sa loob at labas ng tahanan. Ako ay inabuso, inalipusta, hindi makatakas sa mga tinginang mapanghusga, pinagbintangan ako ng lipunan, pinahiya at pinagkatuwaan, tila inalisan ako ng karapatan.
kapangyarihan, kasiyahan, kalayaan. Nakaranas ako ng maraming pagdurusa mula sa sariling asawa, sa Guardia Civil at kay Doña Consolacion na nagpipilit maging mukhang taga-Europa. Nagkakamali kayo kung inaakala niyong sa mundong ito ako'y wala na. Marami pa rin ang kababaihang tinuturing na anghel ng mga anak at Diyos ang asawa. Nananatili kahit nasasaktan na ng labis, kahabag-habag sa maling pagtitiis. Buhay pa rin si Sisa! Marami pa rin Sisa! Okay na to?